Alam mo ba kanegosyong OFW na halos karamihan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa kahit ilang taon o dekada na sa abroad? Pag-uwi sa Pilipinas, kadalasan walang ipon, walang negosyo at nagsisimula na naman sa umpisa. Bakit nga ba nangyayari ang ganito? Sa video na ito ay pag-uusapan natin na ang mga karaniwang financial mistakes o mga pagkakamali ng mga kababayan nating OFW at paano mo ito maiiwasan para hindi masayang ang lahat ng pinaghirapan mo sa abroad. Kung gusto mong umasenso at makauwi na sa Pilipinas ng may savings, investment at sariling negosyo, tapusin mo ang video na ito. Kumusta mga kanegosyo? My name is Roy Z, ang inyong negosyo partner. But before we proceed, kung bago ka lang sa ating channel, paki-like naman ang ating video bilang suporta. At syempre, mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Okay mga kanegosyo, without further ado, here is mistake number 1. Walang malinaw na financial plan. Ang unang pagkakamali ng maraming mga OFW, wala silang malinaw na plano pagdating sa pera. Trabaho lang sila ng trabaho, padala lang sila ng padala. Dapat alam mo kung ano ang goals mo, kung bakit ka nag-abroad. Ano ba ang gusto mong ma-achieve after 5 years or 10 years? House and lot ba? Negosyo ba sa Pilipinas? Dapat mayroon kang clear vision kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong future. Kung wala kang malinaw na financial plan, para kang isang barko na walang direksyon. Kahit nagaano pa kalaki ang sweldo mo sa abroad, pagkatapos ng kontrata mo at pag-uwi mo sa Pilipinas, babalik at babalik ka na naman sa zero. So ang ending, iiwan mo na naman ang pamilya mo para makapagtrabaho muli sa ibang bansa. Kaya naman mga kanegosyong OFW, napaka-importante na mag-set ka ng goals, have a clear vision kung ano ba ang gusto mong mangyari. Set a timeline. Kailan mo ito gustong makuha? After 5 years ba? After 10 years? And then, dito ka na magsimulang mag-ipon. Target an amount. Example, 100,000 pesos in 5 years. Kapag nasimulan mo na ang mga ito, dito ka na magsimula ng plano kung paano mo palalaguin ang iyong naipon. Mistake number 2, lifestyle upgrade ka agad. Isa sa pinaka-common na pagkakamali, nagtataas ka agad ng lifestyle. Yung tipong kakasimula mo palang mag-abroad, sa unang sahod ay bibili ka na kaagad ng mga mamahaling phone, gadgets, branded bags at iba pa. Kakain sa mamahaling restaurant at pagkatapos ay magpo-post sa social media para i-flex. Wala namang masama kung gusto mong bigyan ng reward ang sarili mo paminsan-minsan. Pero kung gagawin mo ng habit ang paggastos at mga luho, walang patutunguhan ang pinaghirapan mo sa ibang bansa. You should learn to delay your gratification. Saka ka na mag-upgrade ng mga mamahaling gamit kapag hindi na masasacrifice yung budget mo. Mag-focus ka sa iyong future. Dapat hindi lang puro instant happiness ang pagtutuunan mo ng pansin. Mistake number 3, walang emergency fund. Marami sa ating mga kababayang OFW ang nababahala at talaga namang problemado kapag biglang na-lay off o nawala ng trabaho, nagkasakit o nagkaroon ng emergency sa pamilya kasi nga walang ipon for emergencies. Hindi na paghandaan yung mga unexpected na pangyayari. Remember, hindi habang buhay ay may kontrata at may trabaho tayo sa abroad. Hindi habang buhay malakas ka at kaya mong kumayod ng kumayod. Kaya naman dapat ngayon pa lang magsimula ka na mag-set aside ng emergency fund na good for 6 months hanggang 1 year ng expenses mo. In case na magkaroon man ng emergency, nakahanda ka at hindi maaapektuhan ang budget mo. Mistake number 4, walang investment or side income. Bakit nga ba karamihan ng OFW ay walang ipon? Simple lamang ang sagot, walang investment, walang extra income. Akala ng marami, sapat na ang kinikita sa trabaho sa abroad. Alam naman natin na ito ay no work, no pay. So, pag umuwi ka sa Pilipinas, wala ring pumapasok na income sa'yo. Usually, ang nangyayari, puro gastos dahil shopping dito, shopping doon, travel dito, travel doon. Kaya naman ang pera na hawak mo nung umuwi ka ng Pilipinas ay parang hinihipan lang. Kaya naman mas mainam na habang kumikita ka sa trabaho mo dyan sa abroad, ay subukan mo ring magdagdag ng extra income. Pwede mong subukang mag-invest sa stocks,
mutual funds, real estate. Take note, dapat legitimate investment lang ha. Huwag na huwag kang papatol sa mga scams at mga get-rich-quick schemes para hindi masayang ang perang pinaghirapan mo. Pwede ka rin magtayo ng small business na kaya mong i-handle habang nagtatrabaho ka sa abroad. Mag-ipon ka rin ng mga digital assets o maghanap ka ng mga freelancing jobs or projects online para kumita ka ng extra. Always remember mga kanegosyo, kapag tumigil kang magtrabaho, titigil din ang kita mo. Kaya naman, kung nakapagsimula ka na ng passive income, kahit papano ay may papasok pa ring income sa'yo. Mistake number 5, masyadong maraming utang sa Pilipinas. Here's the thing, madalas sa mga nagtatrabaho sa abroad, nangungutang para makaalis ng bansa. Pero after a year or two, or bago matapos ang kontrata mo, siguro naman ay kaya mo na itong bayaran. Ang problema kasi minsan, dahil wala ngang malinaw na plano, ang nangyayari, nananatiling baon pa rin sa utang. Marami tayong mga kababayan na nalulubog sa utang dahil palabigay sa kamag-anak. Hindi naman masamang tumulong pero not at the expense of your own budget. Pautang dito, pautang doon, basta kakilala. Nasa dugo na natin ng mga Pilipino ang pagiging matulungin at maawain. Pero wag naman sa puntong ikaw na ang nakakaawa kapag naniningil ka na. Sayang ang pera, 'di ba? Nagkakaroon ka pa ng kaaway. Padala ng padala sa Pilipinas. Kahit wala na sa budget ang gastos ng pamilya, sige pa rin tayo ng padala. Kaya ang ending, pag naubos ang pera, aasa sa credit card, aasa sa loans, hanggang naging taga-London ka na, kabayan. Loan dito, loan doon. Dapat matutong magsabi ng hindi, lalo na kung hindi mo naman talaga kaya. Isipin mo rin ang sarili mo dahil hindi madaling kitain ang pera, lalong-lalo na sa ibang bansa. And of course, matutong maging disiplinado sa paghawak ng pera. Mistake number 6, walang retirement plan. Isa pang malaking pagkakamali ng ating mga kababayan ay hindi iniisip ang kanilang retirement. Akala ng iba, habang buhay silang malakas at may trabaho sa abroad. But in reality, lahat tayo ay tumatanda at kapag mahina na ang ating katawan, wala nang kumpanya ang tatanggap sa atin. Kung hindi mo napaghandaan ang retirement plan mo habang ikaw ay malakas pa, siguradong pagsisisihan mo ito sa hinaharap. Kaya naman habang kumikita ka ngayon, simulan mo na ang pag-iipon para sa retirement. Kumuha ka ng insurance, mag-set up ng passive income, mag-aral ka ng mga bagong skills na kalaunan ay pwede mong pagkakitaan. Magplano ka kung kailan ka uuwi. Tanungin mo yung sarili mo, gusto mo bang laging nakahiwalay sa mga mahal mo sa buhay? Example, dapat ang goal mo 10 years ka lang sa abroad. Dapat within that 10 years period, makaipon ka ng gagamitin mong pangnegosyo sa Pilipinas. Mistake number 7, financial support na walang limit. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming OFW ang walang naiipon, sobrang bigat at sobrang dami ng responsibilidad sa pamilya sa Pilipinas. Parang pasan mo ang mundo, ika nga. Nandyan ang tuition, bills, panggastos, buwan-buwan, ang luho na nakaasa pa rin sa'yo. Pero ikaw, wala nang natitira para sa sarili mo. Totoo naman na responsibility natin ang ating pamilya, pero dapat kausapin mo rin sila at ipaalam mo sa kanila ang mga plano mo. Matutong magturo ng tamang disiplina at tamang pag-manage ng pera sa pamilya mo. Para sa ganon, sa pag-angat mo, lahat kayo ay aangat. Mistake number 8, wala pa ring business plan pag-uwi. After so many years na pagtatrabaho sa ibang bansa, marami ang wala pa ring clear plan kung anong negosyo o paano magkakaroon ng income kapag nasa Pilipinas na. Karamihan, iaasa na lang sa bahala na si Batman. Ako, nadamay pa si Batman. Yan ang dahilan kung bakit maraming OFW ang nauuwi ang hirap at sakripisyo sa wala. Start thinking kung ano ang mga skills mo. Maging open ka sa mga bagong ideas. Mag-aral ka online sa mga libreng oras mo para matuto ka ng mga bagong skills. Anong business ba ang gusto mong simulan at kailan mo ito planong simulan? The best time para magplano ay ngayon habang ikaw ay kumikita pa. Mistake number 9, kulang sa disiplina sa paghandle ng pera.
Maraming mga Pilipino ang hindi naman naturuan ng tamang pag-handle sa pera or sa finances. Wala rin naman kasing subject ng proper budgeting kaya kadalasan ang nangyayari. Kapag sumahod na, ibabawas ang lahat ng gastos at padala ay pagkatapos, bahala na bukas. Ang cycle na nangyayari kadalasan, sahod minus bayad sa utang minus expenses at yung matitira, mapupunta sa luho at pambili ng kung ano-ano. Don't get me wrong. Hindi masama ang i-reward ang sarili pero dapat pasok pa rin ito sa budget mo. Don't fall into the trap na hindi mo i-handle ng maayos ang pera mo kaya pag nagipit sa utang, kumakapit. Ang formula na palaging itinuturo para sa tamang pagbabudget ay income minus savings equals expenses. Pag sahod mo, babawasin mo na kagad yung iipunin mong pera. Yung matitira ay dun mo nakukunin ang lahat ng panggastos mo, mga bills at pati ang pampadala mo sa pamilya. Hindi mo naman kailangan mag-set agad ng malakihang halaga para sa ipon. Kahit maliit, basta consistent, kapag natapos ang kontrata mo, I assure you, may pera kang maiipon. Alright kanegosyo, kung handa ka na, narito ang sign number 1. Unlimited ang padala. Lahat na lang pinapadalan mo kahit hindi naman talaga kailangan o wala namang emergency na paggagamitan ng pera. Pag may birthday, magpapadala ka. Pag may anniversary, graduation ng pinsan, ng kaibigan or even kapitbahay, nagpapadala ka pa rin. Ibig sabihin, halos sa'yo na lahat iniaasa. Lahat ng humihingi ng tulong tuwing sasahod ka, pinagbibigyan mo. Nauuna pa nga silang mag-budget ng pera mo kaysa sa'yo. Wala ka nang natitirang pera para sa sarili mong ipon. Nauubos ang sahod mo sa mga gastusin na hindi mo kontrolado. Ang masakit dito, minsan hindi ka pa nila na-appreciate. Minsan naaabuso ka pa at isang beses mo lang silang hindi mapagbigyan. Ikaw ang lalabas na madamot. Kanegosyo, nako, iwasan mo ang mga ganitong uri ng money traps. Ito ay may tuturing na emotional spending disguised as love for family. Alam kong mabait ka at mapagbigay pero kung ikaw naman ang nagiging ATM ng buong barangay, aba teka, malaking problema na yan. Nakakatulong ka nga sa kanila pero alam mo ba na hindi ka nakakatulong sa sarili mo? Hindi naman masamang pagbigyan o tumulong pero kailangan mo ring tulungan muna ang sarili mo na makaahon. Ang solusyon dyan kanegosyo, you should set boundaries. Gumawa ka ng monthly limit para sa health fund. Kapag lumampas na, sorry muna. Learn to say no paminsan-minsan. Ikaw ang mas nakakaalam kung gaano kahirap kitain ng pera sa abroad, kaya naman ikaw ang mas dapat na nagpapahalaga dito. Mag-set ka rin ng fixed monthly remittance budget para sa pamilya mo. Hindi naman porke may extra kang pera dapat ipapadala mo ng lahat. Unahin mo muna ang savings mo bago ang luho o mga gusto nilang bilihin. Sign number 2. Walang financial goals. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano nga ba ang goals mo bilang isang OFW? May 1 year, 3 years, or even 5-year plan ka ba? O baka naman basta trabaho ka lang ng trabaho at nagpapadala sa Pilipinas ay okay na yun para sa'yo? Kung wala kang goals, kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo sa ibang bansa, pagkatapos ng kontrata mo, marirealize mo na parang wala ring nangyari after so many years na nagsakripisyo kang magtrabaho sa ibang bansa. Make sure na gumawa ng smart goals. Dapat specific yung magiging goals mo. Magkano ang gusto mong ipunin? For example, 100,000 in 1 year. Dapat measurable. Paano mo ba ito gagawin? Dapat magtatabi ka ng at least 8,334 pesos per month para makuha mo yung goal mo na 100,000. Achievable ba ang iyong goals? Base sa sahod mo, posible kayang maabot mo ang 100,000 in 1 year? O baka naman dapat magdagdag ka ng extra income? Realistic ba ito? Dapat yung makatotohanan yung goals mo. Kung 50,000 pesos ang kaya mo, okay na yon. Ang importante ay masimulan mong gawin ang mga goals na ito. Next dito is time bound. Gaano mo katagal iipunin yung 100,000 pesos? Kaya ba ng 1 year? Kaya ba ng 2 years? Ikaw ang makakapag-set niyang kanegosyo.
Bago tayo magpatuloy, kung umabot ka sa part na to, congratulations dahil seryoso ka na matuto financially. I-like mo naman ang ating video at i-comment mo na rin kung saang bansa ka ngayon nanonood. Heto na ang sign number 3. Gastos para sa social status. May bagong iPhone? Check. Branded shoes? Check. Uy, magarbong bakasyon? Check. Pero ang savings, wala na. Zero balance. Sa totoo lang kanegosyo, maraming mga kababayan nating OFW ang nabubuhay sa pressure ng social media. Nagpapadala sa sinasabi ng ibang tao. Gustong laging nakapost, laging in, laging mukhang bongga sa paningin ng iba. Pero tandaan mo na hindi mo kailangang i-prove sa mundo na successful ka. Instead of flexing your lifestyle, flex your financial discipline. Yung tipong makikita ka ng iba at sasabihin nilang, wow, malaki ang ipon yan. Wow, may negosyo yan ngayon. Wow, secret millionaire yan. By the time na malaki na ang naipon mo at hindi na masasacrifice ang budget mo, that's the time na kukurot ka ng pakonti-konti pang reward sa sarili mo. Kung gusto mo ng bagong cellphone or bagong kotse, kung hindi naman apektado ang buong savings mo, why not, di ba? Tsaka mo masasabing deserve mo yan. Di ba, ang sarap magbakasyon kasama ang buong pamilya, tapos pag uwi mo, hindi ka may stress kasi nga, meron ka pa ring ipon. Sign number 4. One day millionaire mentality. Tuwing bakasyon mo, anong una mong ginagawa? Bibili ng maraming pasalubong, shopping dito, gala doon, treat sa buong barangay na daig pa si Mayor sa sobrang galante. Parang piyesta sa bahay nyo araw-araw. Aminin na natin, may mindset ng maraming OFW na ngayon lang naman ako uuwi, dapat todo bigay na. Anong tawag natin dyan? Deserve ko to moment. Pero pagbalik mo sa abroad, nga, wala na, finish na. Maghahanap ka na naman ng utangan dahil naubos na ang pera. Dahil nga meron kang one day millionaire mentality. Ito yung ugali ng isang tao na kapag nagkapera, halimbawa sumahod or nagka-bonus, nakakuha ng malaking pera, inuubos ka agad sa luho, pa-party, shopping, or nagpapasikat. Wala nang iniisip na bukas. Wala ring ipon. Enjoy now, bahala na bukas. Anong karaniwang dahilan? Gustong bumawi dahil daw sa hirap. Wala sa mindset ang pag-iipon. Nakikiuso o sabi nga madalas nagpapasikat. Isa ring dahilan ng emotional spending dahil nga pagod or homesick o stress. Delikado ang ganitong mentality ka negosyo dahil kahit malaki ang kinikita mo sa abroad, kung ganyan ang mindset mo, uuwi ka pa rin walang maiipundar. Ang ending, magtatrabaho at magpapakahirap ka na naman sa ibang bansa and the cycle goes on hanggang sa hindi mo namamalayan, tumatanda ka na pala at walang nangyayari sa pagtatrabaho mo sa ibang bansa. Anong magandang solusyon dito? Tamang pagbabudget, disiplina sa pag-handle ng finances at malinaw na goals. Hindi mo samang gumastos, pero dapat may natitira. Hindi pwedeng enjoy ka lang ng enjoy palagi. Dapat mag-ipon ka rin, may plano ka, at may future sa ginagawa mo. Kaya naman napaka-importante na planuhin mabuti ang bawat bakasyon papunta sa Pilipinas para everybody happy. Sign number 5. Hindi nag-i-invest sa sarili. Marami sa ating mga Pilipino, partikular na sa mga OFW ang todo trabaho pero walang oras o walang budget para i-invest sa sarili. Ang focus lang ay sumweldo at gumastos pero hindi iniisip na ang pinaka-importanting asset ay ang sarili nating kaalaman at kakayahan. Kapag hindi ka nag-invest sa mga bagong skills katulad ng mga bagong trainings, online courses or certification, financial literacy katulad ng pag-aaral kung paano mag-budget, paano mag-ipon or paano mag-invest, hindi mo mabubuksan ang malaking potential mo. Kahit gaano pa kalaki ang perang kinikita mo sa pagtatrabaho, hindi mo mararamdaman ang progress hanggang dumating nga sa punto na tumatanda ka na pero wala pa rin nangyayari sa buhay mo. Ang pera kanegosyo mabilis lang mawala. Naku, napakabilis gastusin yan. Pero ang kaalaman, habang buhay mo yang magagamit. Kaya kung gusto mong umasenso, wag lang puro trabaho. Samahan mo rin ang tamang sistema. Maglaan ka ng oras at pera para sa sarili mong growth. Subukan mong mag-aaral kahit pa konti-konti sa libreng oras mo. Pwede kang manood ng mga YouTube videos on investing, budgeting, and financial literacy. Libre lang yan kanegosyo.
Magbasa ka rin ng mga aklat tungkol sa financial literacy o mga e-books. Sumali sa mga online classes na makakatulong para sa self-improvement at matuto ng mga bagong skills na pwede mong pagkakitaan pag uwi mo sa Pilipinas. Kahit isang course lang every 3 to 4 months, malaking bagay na yan para sa long-term growth mo. Nako kanegosyo, kung guilty ka sa kahit isa lamang sa 5 yan, don't worry, di ka naman nag-iisa. Pero ngayon na alam mo na yung mga senyalis na ito, panahon na para baguhin ang mindset at diskarte mo pagdating sa pera. Ang pagiging OFW ay isang malaking opportunity para sa ating mga Pilipino, pero hindi ito panghabang buhay. Gamitin mo ang kinikita mo ngayon bilang puhunan para sa kinabukasan mo at para sa kinabukasan ng pamilya mo. Narito ang ilang quick tips para maiwasan natin ang lahat ng pagkakamali na ito. Number 1, mag-aral ng financial literacy. Maraming libreng tutorial sa YouTube. Kung may extra budget ka naman, pwede ka ring mag-enroll sa mga courses ng mga legit financial experts. Number 2, proper budgeting. Gumawa ka ng mga simple breakdown. Example, 20% savings, 50% essentials like groceries, bills, padala, 20% sa personal use mo, 10% emergency fund. Kung maliit ang kita, i-adjust mo lang pero lagi mong unahin ang iyong savings. Number 3, setting clear goals. Dapat ay alam mo kung para saan ba yung iniipon mo para manatili kang motivated na mag-ipon. Number 4, pumasok sa mga legit investments. Uulitin ko kabayan, legit investments lamang. Pag-aralan mo ang lahat ng papasukin mo bago ka magbitaw ng pera. Number 5, set an amount for your emergency fund. Napaka-importante nito para hindi masacrifice yung budget mo in case na magkaroon ng hindi inaasahang mga gastusin. Next is business planning. Ngayon pa lang, mag-isip ka na ng mga negosyo na pwede mong simulan pag umuwi ka ng Pilipinas. And last but not the least, napaka-importante sa lahat, disiplina. Lahat ng pinag-usapan natin ay baliwala kung ang sarili mo pa lang ay hindi mo na kayang kontrolin. Lagi mong tatandaan na hindi mo kailangan maging milyonaryo kaagad. Ang kailangan mo ay magkaroon ng tamang mindset at tamang pagpaplano, tamang execution sa lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo. Kaya naman kung OFW ka ngayon at gusto mo nang makauwi sa Pilipinas na may ipon, makapagtayo ng negosyo at magkaroon ng peace of mind, simulan mo na ang pag-aayos ng finances mo habang may trabaho ka pa. Simulan mo sa maliit and eventually, kapag nasanay ka na sa mga ganyang habit, hahanap-hanapin na yan ng katawan mo. Kahit maliit, kahit paunti-unti, basta may plano, may direksyon, hindi mo kailangan maging habang buhay na empleyado sa ibang bansa kung alam mo ang tamang pag-handle sa perang pinaghihirapan mo. Kabayan, if you find this video helpful, don't forget to like, comment kung anong lesson ang pinaka nakapukaw sa iyo at syempre mag-subscribe para sa mas marami pang OFW negosyo and financial tips. Salamat sa panonood mga kanegosyo, mag-ingat palagi at sana lahat ng pagod nyo magbunga sa mas magandang kinabukasan.